Yan, magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Yan, so maulan man yung panahon ngayon, salamat sa Panginoon dahil ibinuklod po ang bawat isa sa atin ngayong po umagang ito. Ayan, at salamat sa Panginoon dahil itong pong ulan na to, nangangahulugan po ito na ito po ay shower of blessing na galing po sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Pinapakan naman po natin ang ating Panginoon. Yan. So, welcome po ang bawat isa. Salamat po dahil nakapunta po ang bawat isa kahit po ganitong panahon ang nararanasan natin ngayon. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay magsitayo po muna at tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naririto ngayon upang po makapakinig, makapagpuri sa iyo, Panginoon, na kahit po sa kabila, Panginoon, ng aming ng panahon, Panginoon, salamat dahil hindi po ito naging hadlang para po hindi kami makapagbigay ng oras para ikaw ipapurihan at pasalamatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga po na wala pong ibang maitaas, wala pong ibang mapapurihan, at wala pong ibang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin, kundi ikaw lamang. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, lahat ng parangal at pagsamba, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, ako'y walang katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen! Purihin po ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Alam ko po, wala tayong hindi nyo makikita yung lyrics, but some of you, baka po alam yung kanta na lagi natin pinapaawit sa simbahan. So, sabayan niyo po kami kahit sa palakpak. Amen. Lupa, kalangitan,
ang iyong pagmamahal. Kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Jesus, ikaw ay pupurihin. Ang ngalan mo'y aming aawitin. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Kaya't ika'y aming itatanghal. Itataas ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itataas ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Itataas ihahayag, Jesus ang ngalan mong banal. Ikaw lamang ang dahilan ng bago kong buhay. Wala nang ang katulad mo, mukha mo'y hahanapin ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ang buhay namin ito ay alay lamang sa iyo. Muli ka po namin sinasamba at pinapapurihan sa oras na ito. Dahil karapat-dapat ka. Meron bang hihigit pa sa pagmamahal mo, Jesus? Inalay mo ang buhay mo, banal at dalisay sa krus. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Dahil sa'yo ang buhay na walang hanggan. Na mahahaman na biyaya. Sa'yo nakakuha ang pag-asa at pag-ibig. Pinamamaliw, pinapalago.
oras namin. Panginoon, alam ko nasisiyahan ka, nakatingin sa amin ngayon. At manapatin mo, Panginoon, na pagpalain ang bawat pamilya at ang bawat isa na narito. Purihin ka, luwalatin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Magsitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 23, verse 11 to 14. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pala sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakasalamuha kayo sa kanila, tandaan nyo ito. Hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo na inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo yan sa puso't kaluluwa nyo. Natinupad ng Diyos niyong si Yahweh ang bawat mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad.
salamat po sa ating mga kids and youth na nagbigay po ng kanila pong special number ngayon pong umagang ito. At bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, meron din po tayong isang kabatiran na mag-share naman po ng kanya pong testimony sa ginawa rin po ng Lord sa buhay niya, sa mga miracles na na-receive niya rin, at sa mga blessing pa na naranasan niya. Yan, dahil po alam niya, nakasama niya ang Panginoon. Kaya tiyatawagan ko po si Sister Florabel Formento. Hello po, good morning po. So, ako po si Florabel Fermento, also known as Chubbs. Chubbs po yung tawag sa akin dito sa church. And today po, isi-share ko po sa inyo yung testimony ko kung paano gumalaw si Lord sa buhay ko. This testimony is entitled as Breakdown into Breakthroughs po. So, honestly po, I really don't know where to start po. Kasi naman, sobrang daming nangyari sa buhay ko na pwede kong i-share sa inyo kung paano gumalaw si Lord sa buhay ko, kung paano siya naging sobrang generous para i-bless ako, at paano hindi niya ako iniwan all throughout my journey po. At paano niya ako ginide to become the person that I am today po. So siguro mag-umpisa na lang po tayo sa college life ko po. So before entering college po, I was already a Christian po. But I was just a Christian kasi ayun yung nakagisnan ko. Kasi ayun yung religion ng parents ko. But hindi ko po ma-feel yung genuine connection ko with God. Hindi ko ma-feel na siya talaga yung sineserve ko, siya talaga yung Lord na gumagalaw sa buhay ko. So, it's like I'm going to church for the sake of going to church, for the sake of para lang masabi na isa akong Kristiyano at isa akong matino at masunuri na anak. So, kaya po, ganun lang po yung pagiging Christian ko. Sobrang babaw niya lang po. At wala siyang connection talaga with God. And with that po, pero hindi naman po ako agnostic ha. Alam ko naman po na may Diyos and I do believe in His miracles po. Pero yun nga po, dahil sa miracles niya lang ako naniniwala, nagpipray lang ako sa Kanya in desperate times lang. Hindi ako marunong mag-pray sa Kanya on a daily basis. Hindi ako marunong mag-pray sa Kanya ng araw-araw para lang magpasalamat sa araw-araw na binibigay niya sa buhay ko. It's like, mag-pray ako sa Kanya kasi may gusto akong makuha. And kapag hindi ko yun nakuha, nagtatampo ako sa Kanya. Ganun po yung buhay ko before. And, for example po niyan is nung bago po ako mag-college, kailangan po mag-entrance exam. And then, nag-entrance exam po ako sa UP. And gustong-gusto ko po kasi doon, talaga makapasok ko doon. It's like, dream school ko po yun. And when the result came out, bumagsak po ko doon. Bagsak po ako sa UP. And, ayun. Siyempre, nagtampo ako kay Lord. Sumama ng konti yung loob ko kasi, bakit hindi ako nakapasok doon? Akala ko ba nakikinig siya sa prayers? Akala ko ba He's the God of miracle? Pero bakit hindi niya ako pinasa sa UP na gustong-gusto kong mapasukan na school? So, ayun po. Una, I doubted myself kasi achiever ako eh. Honor student po ako, tapos biglang, parang yung tingin ko po kasi noon, honor student ako, achiever ako, makakapasa ako sa UP. Pero, ayun, reality hits, bumagsak ako sa UP. So, yung faith ko sa Kanya, lalong humina. Kasi ang mindset ko that time, He doesn't really listen. He does not want to listen to me. So, ayun, yung faith ko sa Kanya nga, humina. So, mas lalo akong nawalan ng gana. At nag-church lang talaga ako kasi sumasama lang ako sa parents ko. Ganon. Pero, as time goes by, syempre na-realize ko din na it's wrong. Valid. Like, I'm a psychometrician na po ngayon. So, ang trabaho namin is vina-validate namin ang feelings ng bawat tao. We consider them. So, for me po, as a Christian psychometrician, valid yung nararamdaman ko, pero it's not right na magtampo ako at lumayo yung loob ko kay Lord. Kasi maybe, baka ano lang naman yun, baka test lang ni Lord sa akin para masubok yung faith ko sa Kanya at para mas tumatag ako bilang Christian, bilang anak niya. So,
So, ayun. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, failing the entrance exam sa UP doesn't really mean a rejection. It is a redirection by God to give me hope and a brighter future. Kasi this woman standing in front of you po, thought that God rejected her. But as the time goes by, I realized that God is just teaching me how to be patient and to give my full trust on Him. The Lord's plan is greater than my desires. Kasi who would have thought po na after failing an entrance exam, makakapasok ako sa isang state university at gagraduate ako ng may flying colors. Nagagraduate ako as cum laude. So, it is a redirection from God. Sabi nga po nila, di ba, grow where you were planted. So, si Lord, alam niya kung saan ka dapat lalago. Alam niya kung saan ka niya ilalagay para mag-grow ka as a person, as a better person. Di ba po? So, going back po, nung time nung nasa college ako, syempre nakamove on ako dun sa failure ko, sa pagkawagsak ko sa UP. Pero hindi ganon. Hindi pa rin ganon kalalim yung connection ko kay Lord. Parang nag-go with the flow lang ako, back to regular programming, ganon. Tapos, nag-pandemic pa. So, online classes kami, bawal pumunta sa churches kasi may virus nga. So, mas lalong humina yung faith ko sa Kanya na hindi na talaga ako humahawak ng Bible, hindi na kami nakakapagsimba kahit online, and then hindi na rin ako nagpe-pray sa Kanya araw-araw. Pero, wait lang po. Ayun, so, akala ko, nung college ako, kasi lagi pong mataas yung grades ko, akala ko, it's all on me. Like, dapat lang na napurihin niyo ako kasi ako naman naghirap dun eh. Pinaghirapan ko yun, nag-effort ako dun, nag-review ako dun. In short, lumaki yung ulo. Pero, as the time goes by, syempre marirealize mo na hindi ikaw yun. Si Lord yung gumagalaw sa buhay mo, kaya mo na-achieve yung mga bagay na yun. So, this year po pala. Pero last year, before ako mag-board exam, I got to know this ministry po. Nakilala ko ang J. Howe family. Ayun, nakapagsimba kami. Nag-start po kami sa bahay lang nila pastor po. So, ayun, dun po, mas lumalim yung pananampalataya ko sa kanya. Hindi ako nagsisimba because of family lang. Pero, sobrang welcoming po kasi talaga ng J. Howe Imus. And mafe-feel mo talaga na gusto ka nilang turuan, na gusto nilang lumago ka as a Christian. At doon mo mafe-feel yung connection mo kay God. Hindi lang dahil solid yung samahan. Basta mafe-feel mo siya. Alam niyo po yun na parang eventually marirealize mo na lang at doon ka na, araw-araw ka na nasa ministry, uma-attend ka na ng mga activities, pero magaan lang sa'yo. Hindi dahil, sinabihan ako umattend lang, ganun. Andun ka na kasi gusto mo na. Parang pusa na rin yung katawan mo na gumagalaw, na umattend sa fellowship. So, ganun po yun. Tapos, with this po, very grateful po ako sa ministry na to kasi sila po yung naging isa sa support system ko bago ko ma-conquer yung isang biggest breakthroughs sa buhay ko. Yun nga po yung mag-take ng board exam for psychometrician. So, eto na po. Alam naman po natin lahat na hindi porkat Kristiyano ka na at tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, hindi ka na makakaranas ng mga problema. So, my journey po with the board exam, there were a lot of struggles po. Sobrang dami ring luha yung binuhos. Pero dahil alam mo na sa sarili mo na kasama mo si Lord, nag-iiba na rin yung approach mo dun sa problems mo. It's like, mahirap yung problema, pero alam mong kakayanin mo siya kasi nandyan si Lord sa buhay mo. So, ayun, third page na po ako, matatapos na. So, during review po, sobrang doubtful ko po sa sarili ko. Kasi product po ako ng online class. And then, yung dalawang major board exam, subjects po sa board exam, hindi namin na-take thoroughly. Kasi nga, nag-pandemic, tapos nag-adjust lahat. So, parang pinasa na lang kami for that. Which is, naging cause din ng pag-doubt ko sa sarili ko. Kasi, paano ko siya mapapasa sa board exam kung wala akong background sa kanya? So, ayun, idagdag mo pa na
graduate nga po ako ng cum laude. So may pressure sa akin yung ibang tao. Like, dapat makapasa ka kasi cum laude ka, di ba? So, ayun po, nagpatong-patong na po siya. And then, naurong yung board exam namin. 3 beses siyang naurong. And then, nahihiya na ako sa family ko kasi imbis na makatulong ako sa kanila, parang naging burden pa ako. Imbis na nag-work na ako, nandun ako, nagre-review for my boards. So, ayun, sobrang nagko-contemplate na rin ako if mag-board exam pa ba ako or hindi na. Pero sabi ko, hindi naman ako ilalagay ni Lord sa lugar na to if wala siyang plano para sa akin. So, pinagpatuloy ko po siya with prayers po, and then, ayun nga, yung J-How, pinag-pray din nila ako lagi. Kaya sobrang thankful po. So, ayun po, sobrang devastated ko rin po kasi nung 6 months of reviewing, biglang in-announce sa amin na babaguhin yung subject. So, sobrang devastated ko po kasi na-review ko na siya eh. Na-review ko na siya, tapos bigla siyang tinanggal sa board exam. Tapos pinalitan lahat ng coverage ng board exam. So, umiyak talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit naman po ganito? Pero maggaganon ka lang, pero hindi mo naman siya yung, kukwestiyonin mo na siya talaga all throughout. It's like, Lord, kung ano man plan mo para sa akin, I give it all to you na po. Parang, inaasa ko na po sa inyo lahat. Alam ko pong kayo po yung magsusustain sa akin. So, ayun, ganun po yung nangyari sa akin sa journey ko sa board exam. Pero before po that, nung board exam na po, so fast forward na po tayo sa board exam. Alam niyo po, first day of exam, first day pa lang, pinanghinaan ako ng loob kung papasa ba ako. Kasi yung mga na-review po, hindi siya lumabas sa exam. Sobrang layo po nung lumabas dun sa board exam. And to think na 40% yung subject na yon, parang nakakapanlumo po agad siya na, ala, papasa pa ba ako 40% yun, tapos hindi ako sure sa mga sagot ko. Pero habang nag-exam po ako, bawat item, pinagpipray ko talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, i-guide niyo po yung utak ko kung ano man yung tamang sagot dito. Kasi hindi ko na po talaga alam kung ano to. So, ayun po, na-survive ko naman siya. Tapos sa second day naman, before second day, the night before the second day, nasa dorm kami, kasama ko yung 3 kong friend na magbo-board exam din. So, yung subject na iti-take namin sa second day, hindi ko siya, siya yung pinakabinago yung coverage. So, wala talaga kaming background sa kanya. Tapos sabi sa akin ni Ange, browse tayo konti sa reviewers natin. Nag-browse ako, tapos natapat ako dun sa mismong concept na yon, yung HRM and HRD. Sabi ko sa kanya, Ange, what's the difference between HRM and HRD? Tapos, in-explain niya. Tapos, nagka-brainstorm na po kami doon nung night na yon. Yun lang yung concept na na-review namin. And then the next day, sa day ng exam, puro HRM and HRD po yung lumabas. Puro gano'n, mga 30 items po, puro HRM and HRD, yung difference nila. So, sobrang amazing lang gumalaw ni Lord sa buhay natin. Like, di ba, sa simpleng bagay, sa simpleng pag-browse mo, hindi mo alam, may purpose pala si Lord kung bakit dun ka sa concept na yun natapat. Di ba? So, ayun po. Anyway, after boards po, dito mo mararamdaman yung pinakamatinding kaba and doubts sa buhay mo. Kasi, kunwari po, may naalala akong item, tapos pag chinek ko siya, kung tama ba siya, isa-search ko siya sa Google Tapos mali. Sabi ko, hala, bakit puro mali? Papasa ba ako? Ganon. So, sobrang doubtful po ng week na yon, a week before the results po. Tapos, medyo nakakapanlumo siya. Pero, that week po, wala akong ibang ginawa kundi mag-pray din kay Lord. Sabi ko, Lord, binigay ko na po yung best ko. Thank you for sustaining me and for being with me all throughout. Naniniwala po ako na makakapasa ako. Pero if it's not for me, tulungan niyo po akong maintindihan at matanggap ang resulta. Pinag-pray ko yun na sana mas lumawak yung pangunawa ko kasi ayoko nang magtampo sa Kanya. Alam ko na hindi ako magtatampo sa Kanya dahil lang hindi niya ako nilagay doon. Kasi alam ko na may plano talaga siya para sa akin. So, mas malawak na yung pangunawa ko, pero nanghingi pa rin ako sa Kanya ng guide na mas lawakan pa ito para hindi sumama yung loob ko. Anyways po, aside from that po pala, pinag-pray ko din sa Kanya na sabi ko, Lord, kahit 75 lang, isabit mo lang ako sa list of passers, okay na ako. Tapos nung lumabas yung result po,
Grabe, sobrang amazing ni Lord kasi naka 82.60 ako. Diba? Naka 82.60 ako, higit pa sa hinihiling ko sa Kanya. Alam niyo po, God doesn't only answer prayers, but He always exceeds our expectations. God always gives you what you might not be expected. Sobra-sobra pa. Grabe si Lord, no? Sobrang generous. And with this victory that I have po, I'd like you to know that it's not me. It's the Lord who sustained me. It's Him who's working behind my story. Kaya nararapat lamang na sa Kanya ang lahat ng papuri. So, ito na ba? Ending na. So, to anyone who's doubting themselves, who's feeling alone, who's facing a battle, know that God is fighting for you. Keep going, keep persevering. There are genuine people like Jeha family that are praying for you and want to see you truly fulfilled. Have faith in God because He is the God of the breakthrough. And surely, He will turn your breakdowns into breakthroughs. Okay, alam po ninyo, nung nagsisimula pa lang itong ministry ito, nung sa bahay pa lang, pinakita na ni Lord na mula doon sa bahay, maghahanap kami ng lugar. Kasi every Sunday, padami ng padami. Nung malipat kami dito sa may Alphamart na yan, muling ipinakita ni Lord. Nag-pronounce pa nga ako ng salita Sabi ko, nakikita ko na kung paano pupunuin ni Lord yung lugar na yon. And nangyari. Kasi yung ating second service, puno na. Lalo akong na-amaze nung magkaroon ng first service, yung ating blessed family, which is nangangalahati na nung second service. Nung mag-anniversary tayo dito, ang dami nating invited. At pinapunta ko kayo sa unahan. Pero itong araw na to, wala tayong invited. Halos ang santyaang Lugid family lang yung kasama natin ngayon. At hindi ko alam kung mag-i-stay pa sila ng isang taon dito. Hindi na, no? So parang saglit na panahon na lang, para sila lang yung bago sa atin ngayon. And the rest, tayo na yung Jehaw family Imus. Palakpakan natin ang Panginoon. So, Kuya Hill, hindi na sayang yung pananalangin nyo rin sa amin, Mami, no? At ito na po kami talaga. Ngayon, kung kayo gustong yakapin lahat, kayo talaga yung mga anak sa pananampalatayang pinagkatiwala ng Diyos sa inyong tatay pastor. So, lalo po akong nagiging masipag, lalo ako nagkakaroon ng inspirasyon dahil nakasama ko po kayo. Okay, so sa pagkakataon po ito, ang tatalakayin po natin, wala po kasi tayong PowerPoint, no? Medyo hindi kasi natin ito building, pero pinagagamit po sa atin ng malaya, kaya salamat sa Panginoon. Narinig pa ako sa likod. Okay. So ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan po natin nasa pagsunod ang susi ng pambihirang tagumpay. Amen? Nasa pagsunod ang susi ng pambihirang tagumpay. Sabi ng Joshua 23:11-14, kaya palagi niyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kapag tinalikuran ninyo siya, at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito. Hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito, sa halip sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Sa simpleng pagpapaliwanag po ng inyong pastor, ganito po ang ibig niya sabihin. Ayaw mo pakinig sa akin? Yung mga bagay na yan na magiging dahilan para ikaw ay mapahamak, ayaw niyo akong pakinggan? Kung ang Diyos ang magsasalita sa atin, hindi ko na talaga aalisin yan. Tama niyo?
Hindi ko na aalisin yan. Yan ang ikapapahamak mo, ayaw mo akong pakinggan, hindi ko aalisin yan. Hanggang mapagtanto mo na talagang ang laki ng konsekwensyang idudulot sa iyo dahil sa katigasan ng iyong ulo. Ganun po yung pinaka-picture ng ating pong binasa. Mga balsang hindi naman sumasamba kay Yahweh. Sorry. Mga balsang hindi naman sumasamba kay Yahweh. Mga taong wala naman siya sa gawain makadiyos. Ay patuloy at patuloy mong pinupuntahan, nilalapitan. Sabi ng Panginoon, ang tikas talaga ng ulo mo, sige, manatili ka na dyan. Hindi ko na aalisin yan. At tingnan ninyo kung anong magiging konsekwensya ng inyong katigasan ng ulo. Alam niyo ang payo ni Haring Solomon, Kawikaan 13:13, tingnan po ninyo. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalahan. Kawikaan 16:20, ang sumusunod sa payo ay mananagana. Amen. Ang mapalad ang tao kay Yahweh ay nagtitiwala. Kawikaan 19:16, ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. At ang mga nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Kaya, kung sino yung masunurin, sumusunod ang biyaya at pagpapala. Kung sino yung masuwayin, sumusunod ang konsekwensya at kapahamakan. Mamili ka sa mga oras na ito. Ang susi ay nasa pagsunod sa pambihirang tagumpay na ipararanas sa atin ng Panginoon. Pasinin ninyo, mga bundok na kinalbo, babaha. Mga basurang ikinakalat, babaho ang paligid, babara ang kanal. Paggamit ng shabu, mapapahamak o makukulong. Maling barkada, walang matututuhang mabuti. Di pagsunod sa magulang, kapahamakan ang may dudulot. Tama? So nasa pagsunod po talaga ang susi ng ikabubuti po natin. Ito man ay masa mapakaparaanan ng batas ng gobyerno, batas ng pamilya, lalo tigit sa batas po ng ating Diyos. Ano po yung babala ng Diyos? Ayon po sa ating binasa. Ito ang kanyang babala sa talatang 12. Kapag ipinagpatuloy ang hindi pagsunod, ito po ang sabi ng Joshua 23:12. Kapag tinalikuran ninyo siya, ang ibig sabihin ng siya, ang Diyos, at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila. Ang babala po ay kapag ipinagpatuloy nyo ang pagtalikod sa Diyos. Kapag ipinagpatuloy nyo ang pakikipagkaibigan sa maling ginagawa ng sanlibutan. Kapag ipinagpatuloy nyo ang pag-aasawa sa mga di nananalig sa tunay na Diyos. Ang pansamantalang ginhawa o kasiyahan na matatamo na inaakala nating tama, subalit sa dulo nito, huli na para magsisi. Magsisi. Every Sunday, wala tayong pinag-uusapan sa loob ng simbahan tuwing tayo magpupulong, kundi ang kung paano tayo mapapabuti, mapapalapit, lalago ng lalago, mapapaayos ang ating pamilya, mapapaayos ako bilang isang individual sa harapan ng aking mga kaibigan, kapitbahay. Walang puknat, walang sablay. Wala tayong itinuturo simula pa nung mag-umpisa tayo ng papalayo sa Diyos, pananatili sa mundong ginagalawan natin na makasanlibutan,
Ang lahat po ng itinuturo sa atin ay patuloy na magpatuloy lang tayo sa pagsunod. Kaya meron pong babala ang Diyos kapag ipinagpatuloy mo pa ang katigasan ng iyong ulo. Kapag sa matagal na panahon, sabi ko po sa inyo, mga anak ko sa pananampalataya, 1 taon pa lang tayo. Hindi pa po tayo kapansin-pansin. Marami pang magsasabi sa atin, ay naintindihan ko sila kasi 1 year pa lang yan church na yan. Marami pang magsasabi sa atin, naintindihan ko kasi bago pa lang siyang mananampalataya. Pero bumilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 taon, papuntang 10 taon, papuntang 15 taon. Iba na ang ekspektasyon ng tao sa inyo. Akala ko ba, nagbago na siya, bakit hindi? Akala ko ba, marami nang natutunan siya, pero bakit walang nagbago? Mga kapatid, lagi po may babala ang Diyos sa atin. Kapag ipinagpatuloy po natin ang katigasan ng ulo, ano po yung pangalong mangyayari? Ang bigat ng konsekwensya ng hindi natin pagsunod. Sabi ng Joshua 23:13, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sino yung mga bansang hindi na palalayasin ni Yahweh? Kung magpapatuloy kayong maniniwala sa bansang hindi naniniwala kay Yahweh. Sino yun? Sila yung mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Sa halip, sila'y magiging parang bitag. Pansinin nyo ha, mabigat itong salitang ito ng Diyos. Sa halip, sila'y magiging parang bitag sa inyo. Malupit na latiko sa inyong gulugod. Tinik na tutusok sa inyong mga mata. Hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo niya. Sa kasalukuyan bang ito, mga kapatid sa Panginoon, mga anak ko sa pananampalataya? Sa kasalukuyan ba ito, meron bang hanggang ngayon ay hindi nyo maiwan-iwanan na makasanlibutan gawain? May babala ang Diyos, iwanan nyo yan. Kung hindi nyo iiwanan, hindi yan aalisin sa inyo. Yan ang magiging tinik, yan ang magiging hampas, yan ang magiging latigo sa inyo, at yan ang magpapabagsak ng inyong lahi. Naunawaan po ninyo ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. May babala ang Diyos sa atin, pero kapag hindi natin sinunod ang babalang ito, yung babalang yan, naandyan lang yan, at mananatiling naandyan, sabi ng banal na kasulatan, upang maging silbing aral, maging silbing hapdi, maging silbing sugat, maging silbing latiko, maging silbing tinik na tuturok sa iyong mga mata, maging parang sibat na tatarak sa iyong mga likod, upang maintindihan mo na ang hindi mo pagsunod at pagsuway sa Diyos ay may malaking konsekwensya. Sabi niya, ang hindi mo pagsunod, yun ang magpapahirap sa buhay mo at ito ay magpapatuloy. Ang iyong kabiguan at kasakitan ay magpapatuloy. Ang iyong kahirapan at magulong relasyon ay magpapatuloy kung hindi mo itatama ang mga bagay na mali sa buhay mo. Ngayon, binibigyan na kayo ng babala. Tama ba? Anak, ilang taon ka na sa pag-aaral mo? Ilang babala nang ibinibigay ko sa iyo? Ang konsekwensya nun is, anak, okay na. Kung yan ang gusto mo, tiyan ka. Pagdating lang mga edad, nagsisi na siya dahil hindi na nga niya sinunod ang kanyang magulang. Doon niya mapagtatanto, sana sinunod ko na lang sana siya. Ganon din sa ating pong Diyos. Ang Diyos po natin ay punong-puno ng mga babala, punong-puno ng mga paalala sa bawat araw. Kung ayaw niyo sumunod, kung ayaw niyo tangkilikin ang kanyang mga utos, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay mo na iniibig mo, ginugusto mo, minamahal mo, niyayakap mo, hindi ko na aalisin yan. Mabigat yun.
Diba? Hindi ko naaalisin yan. Hanggang mapagtanto mo na dahil sa iyong katigasan ng ulo, ito ang magiging resulta ng katigasan mo ng ulo. Naunawaan po ninyo ang mensahe? Kaya kayo po ay nagtataka, bakit hindi ako nagtatagumpay? Nagtataka, bakit lagi ako may kabiguan? Nagtataka, bakit hindi ako umaangat? Bakit hindi ako lumalago? Diba? Kasi nga hindi niya, ayaw mo kasing sundin ang Diyos. Ayaw mo kasing sundin ang babala. Kaya hanggat ayaw mo, mananatili yan. Hanggang ikaw ay mapagtanto mo at matuto ka na tama ang Diyos at ikaw ang mali. Tama po? Ang spiritual na labanan at ang konsekwensya nito ay higit pa sa pwedeng maranasan sa kung ano man ang konsekwensyang maidudulot ng sanlibutan. Pero tingnan po ninyo, ito naman ang pambihirang tagumpay sa mga masunurin sa Diyos. Sa mga masuwayin, ano sabi ng banal na kasulatan sa pinag-aaralan natin? Sa mga masuwayin, mananatili sa atin ang mga bagay at mga sitwasyong ayaw mo iwanan. Pero, magsasuffer ka naman sa konsekwensya. Pero, sa mga masunurin, ito naman ang pambihirang tagumpay. Tinampo ninyo, Joshua 23:14. Lahat ng kanyang ipinangako ay tiyak namang tutuparin. Palakpakan naman natin. Sabi ng Biblia, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo ang inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na pinangako niya sa inyo. Walang hindi siya tutuparin. Anong pangako ng Diyos? Ginhawa. Gusto niyo maranasang tuparin? Sumunod lang po tayo. Amen? Anong pangako ng Diyos? Pwede tayo niyang paangatin. Pwede niya tayong paunlarin. Pwede niya tayong papayamanin. Pwede niya tayong pasaganain. Gusto niyong maranasan? Sundin lang po natin ang ating Diyos. Kung ayaw niyo pong maranasan ang mga bagay na ginugusto mo, minamahal mo, na nagpapahamak sa iyo, mananatili yan sa buhay mo. Hanggang mapagtanto mo ang lahat ng mga bagay na ito ay isang mali para sa akin. Pero ano sabi niya po ni Joshua? Malapit na akong pumanaw. Matanda na ako. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito. Iwanan na ninyo sila. Magbago na kayo. Sundin na ninyo si Yahweh. Kasi pag hindi ninyo sinunod, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi aalisin yan sa inyo. Hanggang mapagtanto nyo ito. Pero sa aking pagpanaw, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Araw-araw, gumigising kang merong hininga. Amen? Amen. Bawat araw, gumigising kang 3 beses ka pa rin kakain. Bawat araw ang pag-iingat ng Diyos, tauna ang binilang. Sa kabila ng iyong pagsuway, tinutupad ng Diyos kung ano yung ipinangako sa iyo. Babantayan kita, gagabayan kita, palalakasin kita. Tama ba? Bibigyan kita ng talino, lalo na kung ikaw ay sumusunod sa akin. Ezekiel 12:28, kaya sabihin mo sa kanila, ipinasasabi ko, isa man sa mga sinasabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito.
sa ating Diyos na may pambihirang tagumpay ang lahat ng kanyang pangako sa salita niya na siya mismo ang nagsabi, tiyak na matutupad. Amen. Walang hindi tutuparin. Amen. Mapapagkatiwalaan na mangyayari at matutupad ang lahat ng ito. Amen? Mga kapatid, pagsunod, sabihin nyo, pagsunod at hindi pagsuway ang susi sa pambihirang tagumpay mula sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ano sabi ng Joshua 23:11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kaya nung siya po'y mamamatay na, ang sabi niya sa Joshua 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupay inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen? Santiano family, magpasya kayo. Kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Lugin family, magpasya kayo. Ikaw at ang inyong buong sambahayan, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Sino pa? Aranas family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Manado family, kay Yahweh tayo maglilingkod. Amen? Redobla family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Villalobos family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Sino pa ba? Salota family, kanino kayo maglilingkod? Kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Joso family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Noida family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Aburido family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Grabe, pamilya tayo. Tumenyo family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Aquino family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Dibata family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? At syempre, ang blessed family, kay Yahweh kayo maglilingkod. Amen? Amen. J. How Imus family, wala tayong ibang susundin, wala tayong ibang paglilingkuran, kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, walang iba kundi si Yahweh. Amen? May babala ang Diyos natin. Kapag nanatili tayo sa mga bagay at sitwasyon na hindi nakalulugod sa Kanya, ang Kanyang babala mananatili yan sa atin. Gusto niyo ba yun? Ayaw natin nun. Ayaw nating manatili ang pagkapahamak. Ayaw nating manatili tayo sa mundong ito. Ayaw nating manatili sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Tama ba? Ang gusto natin, makaalis tayo sa magulong buhay. Makaalis tayo sa pagkaalipin ng mga bisyo. Makaalis tayo sa pagkaalipin ng mga kasalanan ito. At gusto natin maging malaya at maranasan natin ang Diyos ng pambihirang tagumpay sa bawat araw. Amen! Mga anak nyo, sa pasukang ito, matatapos sila'y patuloy na iaangat ng Diyos sa kanilang pag-aaral. Ang buhay ninyo, maaaring ngayon ay mababa, pero darating ang taon at taon at taon, uunlad at uunlad kayo. Amen ba? Wow! Palakpakan natin ang pambihirang Diyos ng tagumpay. Tayo po ay tumayong lahat at samahan niyo po ako sa kapanapanabik at kagalakan na akin pong nararanasan ngayon ng Kanyang pag-ibig sa atin. Aming Diyos, aming Panginoon, susunod po kami sa iyong mga babala.
kami magiging masungwahin. Hindi po kami magiging matigas ang ulo. Ayaw po namin manatili sa gawain ng maling sanlibutan. Ayaw po namin manatili sa mga misyong hindi nakalulugod sa iyo. Ayaw po namin manatili sa katigasan ng aming mga ulo. Dahil ibig po namin kami ay makalaya sa mga bagay at sitwasyong nagpapahirap sa amin. Gusto naming maranasan na sa aming pagsunod, lahat ng iyong ipinangako sa amin ay mararanasan po namin inyong tutuparin. Kaya ang J.L. Imus family, sa kanya-kanyang pamilya na meron po kami, nagpapasya po kami, ako at ang aming buong sambahayan, kaya may lamang na lumikha ng langit at lupa na may pambihirang tagumpay, kami maglilingkod, kami ay sasamba, kami ay magbibigay ng kaluwalhatian ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na ito. Pinapupurihan ka namin, aming Diyos, itinataas po namin ang iyong pangalan, niluluwalhati ka namin, aming Panginoon. Ito po ang aming sabo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng pinagpalay, magsabi lang, Amen! 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 Anak, maraming po natin. Ako po na po tayo. Hello? Amen. So, dahon na po tayo sa ating tithes and offering. So, sabi po dito sa Malakias 3 verses 10 to 12. Sabi po dito, ito po yung utos ng Panginoon. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, utos po ng Panginoon sa atin, ibigay po natin yung nararapat na para po sa Kanya. At ito po ang pangako niya. Sabi niya po dito, subukin ninyo ako kung hindi ko bubuksan at dulungawan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi lang po yun ang pangako ng Panginoon. Sabi niya po dito, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng masagana ang inyong mga ubasan. So, ibig po sabihin, pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, ano man po yung resources na meron tayo para po sa gawain ng ating po Panginoon, ang pangako po niya ay hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. At dahil po dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, ibig po sabihin dito, dahil dito, makikita po ng mga kapitbahay nyo, mga kilala nyo, na kayo po ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil po pinagkatiwala natin sa Kanya yung mga bagay or yung resources na meron po tayo para po sa Panginoon. Kaya yung ating po mga sobre, na ibinigay po sa inyo kanina bago po kayo pumasok. So, bibigyan po namin kayo ng tithe. Ito yung ating pong tithes and box offering po. Para po mailagay yung ating pong mga tithes and offering bago po tayo makapanalangin. Sige po. Manalangin, ibigin po natin ang ating mga mata. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat mga kaloob na ibinigay po ng bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain po, Panginoon, ng bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, sa iyong mga pangako na kami iyong pasasaganain. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At patuloy na makikita ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung paano mo kami pinapasagana, kung paano mo kami pinapakain araw-araw, at kung paano mo pinoprovide yung pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na mayaman higit sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaloob, ang aming po mga tithes and offering. At wala po ibang maitaas, wala po ibang mapagpilihan, maluwalhati sa aming po mga buhay kundi ikaw lamang. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, lahat ng parangalan ng
pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Okay, para ayaw ko simulan itong mga bagay-bagay na ito eh. Dahil dito na rin magsisimula yung ating kalungkutan, ano? Kuya Renz, pwede ka na. Pwede ka namin. Alam niyo ba na si Kuya Renz ay magiging ano na ito? I love you, Kuya Renz. Switzerland, no? Alam nyo, hindi, ang isang magmamarka kasi sa atin kay Kuya Renz, yung kanyang pagiging tiyan. Yung pagiging maingay. Ayan. Nalala ko nung si Ethel ay unang-unang nagpaawit eh. I love you! Ayan. Gumagano pa. Tama ba yun? Si Kuya Renz po ay tawag ko. Asa pa si Ethel? Ethel, nandiyan ka pa. Kaya mo ba? Kaya mo ba ito? Kaya na, tinanong ko kay Ethel, Ethel, meron na bang air ticket? Meron na daw. Iyakan na to. Talaga tutuhanan na talaga. So, countdown na tayo, no? Countdown na. Kasi mula ngayon, hanggang September 7, ang Kuya Renz po at ang kanyang pamilya na narito ngayon, si Kuya Hil at saka si Mami, at saka si Janine, ay babalik na po sila doon sa bansa kung saan sila po ay namamalagi sa bansang New Zealand. New Zealand. So magiging New Zealander na siya. Okay. Hey yo! Hey yo! Palagay ko, ito ang pagkakaguluhan doon. Kasi wala namang ganitong gwapo doon. Hindi nga. Palagay ko, pagbaba mo pa lang sa airport, sa ano pa lang, paglabas mo pa lang sa arrival. Palagay ko, marami lang magtitigil dyan. Sabihin mo naman, oh, I'm sorry, may Ethel na ako. I'm sorry. I'm taken. Okay, magkagulo. Okay, so siguro, bago natin ipag-pray at saka yung kanyang pamilya, this is also not only Thanksgiving success ng ating anniversary, it is also a despedida celebration na rin ng pamilya po ng Tunggid, especially kay Kuya Renz, no? Medyo talagang Kuya Renz, malulungkot talaga si tatay mo. Parang di naman ako paparig tayo. Balik pa ako. Pwede pang mga 1 week ka lang doon. Hindi, may purpose naman si Lord. Actually, meron din tayo ditong kasama si Ate Lynn Astorga. Matagal din natin siyang nakasama, mga ilang buwan din. Pero pagkalipas nun, umalis din no? Tinangay na nung asawa. Kaya isang araw, baka tatangay yung recital sa amin ha. Wag muna ha. Alalay lang ang pagkatangay para hindi kayo masyadong nagdurugo ang aming puso. So bago natin ipag-pray ang Kuya Renz, magsalita ka naman kahit konti. O, malabigyan nga natin ang microphone si Kuya Renz. Ayan. Sige Kuya Renz. Dito ka. Salita ka naman. Yung hindi daw na ituloy mo ng testimony. Ituloy mo daw dito. Sige na. Siguro, magpapasalamat lang ako sa Jeho family na patuloy ang prayers sa bawat isa, lalo na sa amin. Kasi powerful yung prayer eh. Diba po? Bukod sa akin, bawat pamilya, bawat ministry, usapan babae, usapan lalaki, na yung powerful ng prayers is nakakatulong sa amin eh. Diba po? Sa akin pag-alis, sana patuloy pa rin nyo akong pag-pray, makakuha ng trabaho, and then makuha din ng family, saka makatulong din sa church natin. Diba po? Salamat sa inyo na nasa likod namin family, hindi lang sa akin, sa bawat isa. Salamat po, lalo na kay tatay. Palagay ko, Kuya Renz, makakabili na tayo ng lupa. Sa sinabi mo yan. Parang nabuhayan ako bigla eh. Sa sinabi ni Kuya Renz na, huwag naman. Yung pala agad. Okay, tulungan tayo. Ate Ethel, punta ka naman dito. Sige.
At saka yung anak, nasan yung anak niya? Si Ivy at saka si... Nasan yung ibang anak? Si Amara. O, bigyan ng mikropono si Ethan. Ha? Palakpakan naman natin ang pamilya. Ang gusto lang namin sabihin, Kuya Renz, ibanatag mo ang kalooban mo dahil hindi namin pababayaan yung pamilya mo dito. Itel, huwag ka rin malulungkot kasi narito naman kami. Anytime na kailangan mo kaming kausapin, huwag lang yung madaling araw, mga ganyan. Yung mga tama-tama lang na oras, lagi narito ang Tatay Pastor at ang aking pamilya. At yung mga anak, Kuya Renz, ha? Kami ang bahalang pag-alaga dyan. Ito, mabait na to nang iniwan mo. Ewan ko lang, ha? Ito, alam mo, mas lalong mabait yan. Yung magkakapatid na to. At mas lalo silang magiging mapaglingkod sa Diyos. No? So, di ba pagka Sunday meron tayong mga prayer requests? Di ba? Pwede na lang kayong mag-prayer request kung ano yung gusto nyo pasalubong niyo po yan. Dennis, size 6 yung sapatos ko. Large yung aking polo, mga ganito. Kaya tutuwa lang ako na ang pamilyang ito ay talagang dinala ng Diyos para sa amin. Oh? At alam mo, kung meron mang masaya sa kanila, na ngayon ay tuwang-tuwa, palagay ko wala nang iba kundi yung mga magulang niya. Si Kuya Hill at saka si Ma. No? At saka siyempre si Janine na nakita na yung kanyang pamilya ay natin. At siyempre dahil kayo po ay kasama po, naalis, Kuya Hill, punta naman po kayo dito para may pagkilig po natin. At saka si Ate palakpakan po natin ang pamilya po ng Kuya Hill, alam ko hindi ka naman nakahanda, ano? Pero pwede ka ba umawit? Hindi, no. Then, pwede po makahiling sa'yo ng inspirational and voluntary encouragement dito sa Deo Family para lalo naman kami na-inspire na magpatuloy. Bigyan natin ang ma-experience. Sige natin. Magandang umaga po sa inyo lahat, Panginoon. Sa inyo lahat, congregation. Maraming salamat kay Pastor sa mainit na pagtanggap sa family namin, sa mga churchmate natin dito. Maraming salamat. Isa lang ang masasabi ko about sa ginawa sa amin ni Lord kung nasa journey kami papuntang New Zealand, sumakay kami ng barko. Ayun lang, encouragement lang. Yun. Kumbaga, nung nagpunta kami sa New Zealand, doon ko nakilala si Lord ng nagkaroon kami ng relation na malalim. Kumbaga, kasi nung nandito ko parang, yun lang, church ako, church kami. Pero nung nagpunta ako ng New Zealand, nag-aaral ako ng DTS, Discipleship Training School. Nag-aaral po kami ng misis ko, hindi ko natatanong. Kami yung first batch na gumamit ng ministry sa at naglingkod po rin sa kanila bilang Napalakpakan niya. ganito. Missionary po kami. Ito lang, sumakay kami ng barko. Nagsilbi ako sa mga estudyante doon kasi sumakay ng estudyante, nagpunta ng Pilipinas. Ako ang coordinator nila, tapos sumakay kami ng barko, papunta ng New Zealand. Sasakay daw tayo ng Ayun, encouragement lang. Huwag tayo titigil ng pananampalataya kay Lord kasi si Lord, alam niya lang makakabuti sa atin. 100% alam niya makakabuti sa atin, pero hindi natin alam ang makakabuti. Si Lord lang ang nakakaalam ng magiging kahantungan natin sa hinaharap. Pero I'm sure, isa lang ang nalalaman kay Lord. Mabuti ang plan niya ni Lord sa atin. Hindi, parating mabuti ang plano ni Lord. Yun lang. Ikaw, gusto mong salita? Una sa lahat, pinakasalamatan
praise the Lord. This will not make happen kung hindi dahil sa Lord. Si Lord ang baga yung nanguna para makilala natin ang heart of worship. Thank you kay Pastor. So, yun lang ang aming word of encouragement namin. Yung keep trusting the Lord. Amen. You know, in every situation, alam ng Lord yung hindi natin nakikita na ni Lord ahead. Amen. Ang Lord kasi merong yes, merong no, merong wait. So, ang sa atin lang, yung patuloy tayo magta-trust kay Lord, yung desire ng puso natin, ibibigay niya. Pero sa atin kasi, ang iba kasi, gusto agad-agad. So, ang Lord may time siya. Sa ganitong, i-prosper kita. Ganon. So, tiwala lang talaga sa pagiging obedient. Yun, trust and yung pagiging obedient natin sa Lord. So, huwag tayong magsasawa, manalangin tayo, lahat yan naririnig ni Lord, yung panalangin natin. Hindi tingin ang Lord lahat yan, nakalista. Kahit na binubulong mo pa lang, alam na niya kung ano yung desire ng puso mo, kung ano yung gusto mo, alam niya yun. Binubo ka pa lang ng bibig mo. Alam niya. So, yun lang. Yung ma-encourage kayo. Sa lahat ng sitwasyon, lagi nating pupurihin ng Panginoon. Kami nga, may nag-aaway ate kami na pray muna tayo. Lagi huwag tayong matitinag sa, huwag tayong magsasawang manalangin. In every situation, pray. Yun lang yun lang yung aking At syempre, lagi natin purihin ng Lord, lagi number 1. Purihin ng Diyos. Maraming po salamat. Dahil po ito may lahat, pagpe-pray po natin ang pamilya niyo. Forward po natin yung ating mga kamay sa kanila. Tayo po ay mananalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, narito po sa inyong harapan ang pamilya po ng Ruby Panginoon. Batiin niyo, O Diyos, na dahil po sa pagmamahal sa inyo, nang dahil po sa pagsunod nila sa inyo, eto po, buhay silang patutuo ng iyong pagpapala, ng iyong pag-iingat, ng pagtupad mo sa mga binitawan mong pangako sa kanila. Salamat po kahit po sa gitlang na sa panahon ng pagkakataon na gawa nilang dalawin kami, makita nilang pasaksihan kung sino po ang grupo ng mga anak mo na nagmahal kay Kuya Renz, kay Ate Ethel at sa kanyang mga anak, na lalong nagpapanatag sa kanila. Salamat po ang Kuya Renz ay sadyang maaalala namin, sadyang mamimiss namin. Hindi po ito pagkukulwari, ito po ay katotohanan. Pero salamat narito pa si Inter at ang kanyang mga anak na magpapasaya pa rin sa amin dito sa bawat gawain. Kaya amin pong panalangin sa araw nito, sa pasyon nito, ang paggawad ng iyong pag-iingat, paggawad ng iyong pagbabantay, paggawad ng iyong pong patuloy na pagsubaybay mula sa oras na ito hanggang sa mga lalabing pang araw, hanggang sa sila po ay makaalis sa kanilang tirahan patungo sa airport, hanggang sa aeroplanong sasakyan kasama ni Renz, Panginoon, hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay, hanggang magkaroon muli ng pang-araw-araw na gawain, trabaho, paglilingkod sa iyo, mapangyari o Diyos, samantalang ang Geo Imos ay patuloy at patuloy na maaalala sila sa pananalangin at mababalitaan nila ang mabubuting bagay na nangyayari dito, Panginoon. Salamat po dahil sila man po ay nananalangin din para sa amin. Meron din silang puso at damdamin para sa iyong gawain dito. Kaya naman aming Diyos, ang biyaya at pagpapala ay patuloy po sumakanila. Aming pong Panginoon,
magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.